Severe blunt force trauma to the lower extremities. Ito ang naging sanhi ng pagkamatay ng 19 anyos na maritime student na si Kenneth Alcedo matapos umano itong sumalang sa hazing sa Cavite. Isinugod sa ospital si Kenneth noong Linggo sa General Trias Medical Center at una pang inakalang biktima ng hit and run. Ngunit kalaunan, lumabas sa investigasyon na posibleng hazing ang dahilan ng kanyang mga sugat. Batay sa medical legal report ng Regional Forensic Unit 4A, nakitaan ng biktima ng pamamaga at galos sa labi, mga abrasion sa tiyan, tuhod at mga daliri ng kamay at paa. Meron ding malalaking hematoma o namuong dugo sa magkabilang hita, pati mga pasa sa batok at likod. May nakita rin umanong chili seed sa pribadong bahagi ng katawan ng biktima. Base sa investigasyon, isinagawa ang umano'y hazing sa isang open field area sa Langkaan 1 sa Dasmariñas. Shown po nung autopsy report po, nandun naman po yung mga resulta po at mga findings na somewhere po dito sa panga po niya, parang may crack po sa panga, may mga may mga pasa po sa batok, likod, tapos mga kuko po, tapos may mga chili seeds at saka prutas po sa private part po niya. And yung yung namamaga at pasa po niyang mga hita. Ayon sa Cavite Police Provincial Office, 21 katao ang tinutukoy ngayon na persons of interest at suspect sa insidente. Siyam sa mga ito ang lumalabas sa investigasyon na may direktang partisipasyon, kabilang ang driver ng sasakyang ginamit sa pagdadala sa biktima sa ospital. Nauna nang sumuko ang driver ngunit nilinaw ng pulisya na hindi ito pinalaya. Binigyan lamang umano ito ng pagkakataong kumuha ng sariling abogado. Meron lumalabas po tayong 21 personalities. But yung siyam po doon ay lumalabas sa ating investigation ngayon ay may mayroon talagang direct participation. Subject po ng natin yan, of course, ng final investigation. All of these personalities are already we already proceed to their respective houses and possible hiding place. And up to now, nagkakandak po tayo ng hot pursuit operation kasi wala sila sa given address nila. Samantala, nanawagan naman ang pamilya ni Kenneth sa mga responsable na sumuko na at ilahad ang kanilang panig. Mariing itinanggi ng ama ng biktima na kusang loob na sumali sa fraternity ang kanyang anak. Ayon sa kanya, wala silang kaalam-alam sa anumang planong pagsali nito sa grupo. Sabi ko nga dito sa presinto, pumipirma ako ng yung salaysay at saka kung ano mga pinag. Pinakita ko sa kanila yung luha ko, tumutulo po luha ko. Ganoon po kaintit yung kapait o ano mga dapat sabihin niya sa nangyari sa anak ko po. Masakit po, masakit sa dibdib, lahat mabigat. Yun po ang nararamdaman ng pamilya namin. Wala po kaming kaalam-alam. Dahil ako mismo galit sa ganyan mga prat-prat. Ako mismo ayaw ko. Sinabihan din ako ng anak ko na huwag ka mag-alala, hindi ako sasali yan. Kaya ako hindi ako maniwala na usang loob ng anak ko yun. In the heart of changing lives, ako si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority.